tinahod nga Presidente Rodrigo Duterte, Mayor Basti, sa inyong tanan mga kaigsunan, mayong gabi. Mo kanta sa kong kadaliha, pero usay, wait, minausan mo. Mr. Marcos, limbungan ka. Mr. Marcos, limbungan ka. Mr. Marcos, limbungan ka, ugang imong asawa. Ayuhan na lang to ninyo, ha? Mayang gabi kaninyong tanan. Nga nung niingon man ko nga si Mr. Marcos limbungan o kang iyang asawa. Okay. Para sa inyong kasayuran, mga kaigsunan, unom ko katuig na nagsilbi sa ilaha. Nagtabang ko sa ilang protesta kay nagtuo ko nga gitikasan sila, gilimbungan sila sa Liberal Party na itong panahon na unom katuig nga gigasto na ako kung panahon sa ilaha, wa ko'y bayad bisan piso. So kaila ko ning mag-asawa through and through. Kakita ko nila, katrabaho na ko sila. Kada usa ka buwan mag-dinner mi sa ilang balay. Unya daghan pa mig istorya ni Lisa Marcos. Mao ning otok tanan, mabitayon ko kung ang karabaw ang national animal, ang sampagita ang national flower, si Lisa Marcos ang national problem. Di nang dako tason kayo kay under pressure atong time. Atong Marso 2022 sa kampanya, may meeting ko kang Lisa Marcos. Kaming duha rato dapat. Ning suod mo ning duha ka marites. Sila pa'y naunag lingkod. Sila'y wise schedule, sila'y naunag lingkod. Diri ko gilid. Ningon din si Lisa Marcos, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys in that meeting. Tapos ning lingi isa na ko, gitudlo ko, but not you because they hate you so much. So, kaibaw na ko mga kaigsunan nga gibaligya ng akong ulo dito kang Smartmatic. So, nagawa kong panahon nga mo gawas ang ebidensya og tinuod atong Hunyo 2023 ning gawas ang ebidensya nga libu-libuan ka mga presinto sa Metro Manila, Cavite o Batangas gikan lamang sa usa ka IP address. Dili to gikan sa inyo mga presinto. So mo na naghimo ko affidavit, akong gibulgar ang mag-asawa. Pero ako una silang gipapili. Unsa man? Kamoy mo laglag kang Smartmatic publicly or ako mo laglag ninyo o nya aron malaglag si Smartmatic. Di ko no nila mahimo. Adi siyempre gilaglag na ko sila. So magtinagalog ko. Ang mga kababayan, itong sinasabi ko sa inyo, totoo to. In fact, nung in-interview si Lisa Marcos ni Conchabang Tonying, di ba? Conchabang Tonying, magkontsaba wala sila. Tinanong siya, sinabi ni Attorney Glenchong, sasampaling ka raw. Sinabi ko talaga, kung naalang si Lisa Marcos akong atubangan, akong uli Osbon sa inyong atubangan, ako siyang laparuhon, wala og tuo. Tungod sa iyang dakong kasalanan sa atong katawhan kaninyong tanan, ang pagmanipula sa atong election system. Ni atong eleksyon na, atong pinili ay duha pinakataas nga opisyal ang atong gipili, ang presidente o ang vice-presidente. Si Lisa Marcos ang nagsulti nako, siya mismo ang ning amin, gilawgaw nila ang eleksyon sa iyang asawa. So kung gilawgaw nila ang eleksyon, mutuo pa nga siya ang dapat presidente sa Pilipinas? Dili, di ba? Dili. So kitsa may nahabilin nga atong saligan karon. Si Inday Sara, di ba? Kaibaw ko nga si Inday Sara, wag yun nila i-appeal sa ilang tikas. Kay dili gusto si Lisa Marcos sa iyaha. Kaibaw ko, naago ko sa ilang inner circle. So, karon ang nahabilin nga tinunod anay nga gipili natong katawhan si Inday Sara. Kining usa mo bitaw to akong kanta ganin niya, Mr. Marcos, limbungan ka kang imong asawa. Kaya mo kung asawa nagingon ako ng limbong mo. Di ba? Pero wa ko'y kahadlok mo atubang ninyo. Wa ko'y mo kahadlok mo atubang nila. Kay tinuod ang akong gisulti. Wa may mabitaw na akong gingon dili man sa ingon nga may kong laki. Nagkataon lang nga naasa kong kamot ang kamatuuran. Og dili kaya tubagon ni Lisa Marcos. Mabitaw na, mga kaigsunan,
Nung in-interview si Lisa Marcos, ano bang sinagot ni Lisa Marcos? Nung sinabi ko, dinaya nyo yung eleksyon, ano sabi ni Chabang Tunying? Sasampalin ka raw ni Glenn Chong. Alam mo, sabi ni Lisa Marcos, hayaan mo na lang siya. I hope he wins as congressman or governor or something. Maunay imong itubag, sa kadaghanin yung abogado des Malacanang, may chief justice ka pa. Ako rang usa diri sa kabila. Oh, kunya maunay imong itubag. Why ikatubag si Lisa Marcos mga kaigsunan? Naaman na yung interview, maririnig nyo yan, marireview ninyo yan. Wala sang naisasagot dahil totoo ang sinasabi ko. Kaya ba mo, pag istorya na ako sa Davao, pag uli na ako sa Manila, gifailan na akong disbarment. Oh, gusto ko tangtangon pagka-abogado. Pag uman akong istorya sa Cebu City, may disbarment na po ko ikaduha. Pag uman akong istorya sa Tagum, pag landing na ako sa Manila, dahil katulo, disbarment. Ugma, iniguli na ako, nana po kay kaupat ka disbarment. At any rate, gusto na to ipakita sa mga nagkupot sa sa gahom karon. Dili mahadlok ang katawhan kaninyo. Yes! Labi pa. Dili ta mahadlok, labi pa kay kitikas nila ang eleksyon. Og naa ako sa inyong atubangan, mubarog ko sa akong akusasyon kanila. Kanang pagtikas sa eleksyon, naanay direktang koneksyon sa atong mga tinai, sa kagutom sa atong katawan. Kay kung ang leader nga maglingkod, way pakialam sa atong kaugmaon, mauni ang atong maamgo karon. Diba? Tama. Mauni ang atong makamtan. Og itom kayo ang atong kaugmaon. Kung ang nagkupot sa kapangyarihan, sa kahom, nandaya lamang. Gusto ba ninyo nga magpadayo ng sistemang ingunian eh? Dili! So karon nagpasalamat ko sa inyong pagnganhi dinhi. Kay bao ko, kadaghanan sa inyo, hindi pa kumain. Pareho tayo, patas tayo, amanos tayo, hindi naman kami kumain. But we are here because you want to put a stake for our future. Mutaya ta sa atong kaugmaon mga kaigsunan. Dili mabago ang gobyerno kung dili ta mo barog karong adlaw. Kining akong gisulti kaninyo, mauni ang gikahadlukan ni Marcos ni PBBM, Pangulong Bangag, babagsak mamaya-maya. You see? Unsa may suwat ni Chief of Police sa inyo sa inyong city, kang mayor. I-recall ang permit kay naas Glenn Chong. Unsa may inyong gikahadlukan? Wa mo ko hinagiban. Wa mo ko magdagranada. Di man ko magpabuto din sa inyong syudad. Mosulti lang ko sa kamatuuran. Og na ako sa inyong atubangan karon mga kaigsunan, gipaabot ko kini kaninyo kay mauni ang isyong ilang gikahadlukan og maayo. Walay katungod si Marcos magpabilin sa inyang pwesto. Walang karapatan si Mr. Marcos na magpatuloy dyan sa Office of the President. Tama? Tama! And by this, ang susundin natin ay constitutional succession. Bumaba ka dyan, Bangag, at pumalit si Sara Duterte, the legitimate leader of this land. Ugma na nagyugo kaupat nga disbarment, ani. At any rate, wako'y laing sandigan mga kaigsunan, kundi ka mo gihapon. Nindot kayo musukol, mubarog para sa tong kaugmaon, para sa tong katawan. Kung kaybaw ka nga, wa ka mag-inusara. Wa mag-inusara si President Duterte, wa mag-inusara si Sara Duterte, si Basti Duterte, ako, kay naamong tanan. Sa among likod,